Takot na takot na takot na takot siya sa gagawin daw sa kanya. Totoo talaga ang kasabihan, kung ano ang iyong tinanim ay siyang iyong aanihin. Tarantang-taranta na at natatakot na ang ating VP Sara tungkol sa kakaharapin niyang mga kaso next year kasi tuloy-tuloy na po yung kaso na isasampa sa kanya sa impeachment and other cases. Takot na siya at natataranta na siya at siya mismo ay nagsasabi na ng mga bagay na ipinag-aalalan niya na gagawin sa kanya ng gobyerno at ng otoridad. Worried na worried siya tungkol sa ACLAC. Yung account locking na i-freeze yung ari-arian ng tao na under investigation at may kaso. Like yung mga assets niya, yung bank accounts niya, para hindi makakilos at hindi makakagalaw o makagawa ng anumang hakbang na makakahadlang sa proseso ng batas. Yun po yun. So doon siya takot na takot. Na nandun ang sinabi niyang i-freeze daw yung mga assets niya, papasukin yung mga ari-arian niya, i-freeze yung mga bank accounts niya, talaga namang normal na proseso yun. At natatakot siya na papasukin daw ang kanyang bahay at tataniman ng kung ano-anong mga bagay like droga o mga anumang bagay na magdidiin sa kanya lalo sa kaso. So, yun yun. Pero bago tayo magpatuloy, of course, gusto ko lamang po kayong batiin ng Merry Christmas, Happy Holidays, and Happy New Year na rin. Malapit na ang 2025. And maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtatanggol sa mga vlogs ko, sa mga comments, pinagtatanggol niyo ako sa mga bashers ko. Maraming salamat din po sa pag-share niyo sa aking mga video, sa mga comments niyo and reactions. Na-appreciate ko po ito ng husto at lalo akong nabubuhayan ng loob na ipagpatuloy itong ginagawa ko. Hindi po ko after na manira o kumampi sa isang tao, nasa gitna lamang po ako. Kampi lamang po ako sa kabutihan. Kung ano ang mabuti at kung anong makakabuti sa ating bayan. Ang tangi ko pong layunin sa pagbablog ko ay ma-share sa inyo ang nararapat nyong malaman at kung ano ang makakabuti sa ating bayan. Hindi po para lang manira. Hindi po ako bayaran. And of course, syempre, sa vlog kong ito, natutulungan nyo ako pagkat binabayaran ako ng YouTube. So, depende po yan sa aking mga manunood, sa pagtangkilik nyo sa akin. Kaya huwag nyo pong kalimutang mag-like and subscribe po sa aking channel, munting channel, para dumami po tayo at mas ganahan akong mag-vlog. Ito, pagpatuloy natin, pakinggan nyo po ang video na isi-share ko sa inyo. Natatawa ako sa violations on the anti-terrorism law kasi sinusubukan nila to reach sa aking properties and assets. Kasi itong violation ng anti-terrorism law, ginawa nila ito kay Congressman Arnie Teves. So they have a playbook on what you do to a person na kakasuhan mo ng anti-terrorism law. So ano ba yun? Ano bang gusto nilang gawin? Gusto nila mag-cancel ng passport. Gusto nila mag-red notice sa international. So hindi ka makakagalaw. Gusto nila mag-amlak. Ibig sabihin nun, i-freeze nila yung pera mo at yung properties mo. Hindi ka makakagastos ng pera at hindi ka makakapasok sa properties mo. Gusto nila mag-issue ng mga search warrants. Anong ginagawa nun? Papasukin nila yung properties mo. Nagsasabi sila, may clearing team kami. Para daw safe mag-search, mauuna yung clearing team, maglalagay ng kung ano-anong baril or kung ano-anong mga posibleng illegal na mga bagay, kasama na droga. Pagkatapos, papasok ang search team. Pagpasok sa search team, syempre, nandoon na yung mga hinahanap kuno nila. So yan ang sinusunod nila. It's not without precedent ang pag-file nila ng anti-terrorism law. Takot na takot siya sa gagawin daw sa kanya. In short, pinangungunahan niya yung mga hakbang na gagawin ng batas sa kanya, ng ating mga kapulisan. Pinangunahan niya ang gobyerno kung paano gagawin ng tama ang
mga bagay-bagay tungkol sa kaso niya. O ba? So ito nga, sinasabi niya takot na takot siya sa ACLAC, yung tinatawag, account locking po ito, yung if-freeze. Kaya takot na takot siya kasi if-freeze ang kanyang mga ari-arian, ang kanyang mga assets, ang kanyang bank accounts, para hindi makakilos daw siya. Diba? Yun naman talaga ang ang normal na procedure pag malaking kaso, malaking tao, pinifreeze yung mga assets and bank accounts para nga hindi makasagabal sa kaso at hindi rin siya makakilos na makatakas o makawala o kung ano pang gagawin. So, kailangan ma-freeze yung mga bank accounts and other assets until mapatunayan na wala siyang kasalanan, ibabalik sa kanya yon. So, yun ang procedure pagdating sa mga kasong malalaki. Bakit siya masyadong nag-aalala? Bakit niya naiisip ito? Pinapangunahan niya yung batas. Bakit? Sa palagay niyo, alam niyo na yung dahilan, di po ba? Takot na takot siya sa sariling multo niya. Bakit niya alam na gano'n ang gagawin sa kanya? Nandun nang tataniman daw siya ng droga, tataniman siya na kung ano-anong mga bagay na ikakadiin niya. Iniisip na niya kaagad, pinangungunahan na niya na tataniman daw siya ng droga, lalagyan siya ng mga illegal na bagay para lalo siyang madiin. Bakit niya nasasabi yon? Bakit? Kasi may mga nauna ng sitwasyon na ganito ang nangyayari. Diba? So, ibig sabihin, ng mga bagay-bagay na ito, isang multo na nagre-remind sa kanya, na multo na tinatakot siya. At ayan nga, natataranta na siya. Natataranta na siya kasi whether she likes it or not, ang korte ay magpapatuloy at magbibigay ng tamang conviction, ng tamang judgment tungkol sa kasong ito. And alam naman po natin na ang kasamaan ay hindi nagtatagumpay pagkat ang kabutihan ang laging mananaig. So, kayo po, kung nasa panig kayo ng kabutihan, kung may takot po kayo sa Diyos at kinakalabit ang puso nyo, isipin nyo pong mabuti ang mga pinagsasabi ni Duterte, ang mga ginawa ni Duterte, ang pagmumura niya sa Panginoon. At ang ito ang kasalanang napakalaki na walang kapatawaran, ang blasphemy. Ininsulto niya ang Panginoong Diyos. Si VP Sara ay sinabi na niyang siya ay mananatiling presidente at reyna ng impyerno. So, inamin na niya na siya ay masamang tao. Kaya anong pa man po mga ginagawa niyang kabutihan, sa kailaliman po niyan ay maraming hindi niyo magugustuhan. Diba? So, para lumalabas dito na natatakot siya. Ano yun sa multo? Sarili ba niyang multo? Multo ng tatay niya, multo niya. Well, basta isa lang ang alam nating lahat. Hindi magmimintis ang kasabihang kung ano ang siyang tinanim, siyang aanihin. Kung mabuti ang tinanim, mabuti ang aanihin. At kung masama ang itinanim, masama din ang aanihin. Maraming kakaharaping kaso ang magtatay na Duterte next year. Si Sara, di ba, sa impeachment. 3 cases na ang isinampa at tanggap na ito at mag-start na ang proceedings, ang hearings next year. And piniprepare na rin niya ang kanyang mga abogado at ang kanyang tatay ay kasama daw, si Digong, kasama sa isa sa magiging mga abogado niya. And I think isa to sa mga tactics nila to delay the proceedings kasi nga, di ba, babagal na si PRRD. So, I don't know, sarili ko lang naman na yan. Taktika talaga, no? Against na ako sa sistema ng mga Duterte kasi kitang-kita naman yung mga ebidensya na hindi sila maka-Pilipino, pro-China sila at hindi sila maka-Diyos. Minura nga ni Duterte ang Panginoon, di po ba? At sinabi pa ni Sara, ayan paulit-ulit ko sinasabi niyan, just to emphasize and idiin sa ulo ng mga tao, sa isip ng mga tao, kasi ang dami nilang ginawang mga kalukuhan. Ang Pogo, EJK. At makikita mo naman yung demeanor ni VP Sara. Dati, butong-buto ako sa kanya eh. Pero na-realize ko, tulad ng iba sa inyo, ng marami sa atin, sa inyo, na-realize na kung anong klaseng tao sila. So, kung kayo may takot po sa Panginoon,
Kung kayo pro-righteousness, pro sa kabutihan, iwaksi po niyo ang kasamaan at huwag kayong kumampi sa masama. Kitang-kita naman po minura nila ang Panginoon. At hinlaimnan niya na hintayin kayo, pati si Sarah, na siya daw dapat ang presidente, at kung ano-ano pang pinagsasabi niya, hihintayin kayo sa impyerno. Doon pa lang, kitang-kita nyo na talagang yung mindset nila at puso nila, hindi maka-Diyos. Lahat ng mga ginagawa nila ay puro pambobola na lang at pagko-cover up sa kanilang mga kasalanan para manipulahin yung mga taong madali pag mamaniobra, madali pang ma-brainwash. Gising na po kayo, gising na kayo. Sinishare ko po ito, tulad ng sinasabi ko lagi, doon po tayo sa kabutihan at sa ikakabuti ng ating bayan. Gising na po kayo. Ang mga vlogs ko ay para lamang mag-share ng katotohanan, matanggal ang mga tiring sa inyong mata, at makita nyo yung mga bagay na hindi nyo pa nakikita, at ma-realize nyo yung mga bagay na dapat yung ma-realize. Na ang pag-vlog ko ay para lang iparating kung ano ang mabuti, at ipakilala ang kabutihan, at ipaalala na maging mabuti, at iwaksin natin ang kasamaan. Hindi po kailanman kabutihan ang kumitil ng buhay ng tao, lalo't libo-libo at ilang libo ang nangamatay dahil sa EJK, at minura ni Duterte ang Panginoon. Kaya dyan po ay isang klase ng kasalanan na walang kapatawaran. Yan po ay blasphemy, yan po ay biblical, at yan po ay may katotohanan. Kung may takot kayo sa Panginoon, sana nagsisink in sa mga puso nyo at sa isip nyo. Pagkat ito ang makakabuti sa atin, iwaksi natin ang kasamaan pagkat ayaw ng Panginoon ng ganyan. Kitang-kita nyo naman di po ba sa mga vlogs na isinare ko na sa inyo kung gaano minura ni Duterte ang Panginoong Diyos at kung paanong sinabi ni VP Sara na hihintayin kayo sa impyerno at siya pa rin ang reyna at presidente ng impyerno. So that means inako na niya na isa siyang masamang tao. Kasi anong gagawin niya sa impyerno kung hindi siya masama, di ba? Marami tayong matutuklasan pa at marami pa akong i-share sa inyo. Mga bagay na eye-opener lang, hindi para manira, kundi para iparating ang katotohanan ng ang inyong mga mata ay tuluyang mabuksan. Ano po? Maraming salamat po ulit, and huwag kalimutang mag-subscribe dun sa mga hindi pa po nag-subscribe, and please share my videos. And huwag kalimutan din pong mag-comment para alam ko ang inyong opinion and para makilala ko rin po kayo. Kasi hindi man po lahat ay na-replyan ko sa dami, pero nababasa ko po yan lahat. Kung may mga comment na talagang alarming or comment na dapat kong replyan na kailangan, nare-replyan ko yan. Pero lahat po ng mga comments nyo ay na-appreciate ko, and I thank you so much for all your supports. Even sa mga bashers ko, thank you so much po sa mga opinions nyo, takeaways nyo, at sa panunood ng aking video. I hope lang po na wag nyo akong personalin kasi nagsishare lang po ako ng katotohanan. Kasi hindi ko naman po kakilala personally si VP Sara, ang mga Duterte. Hindi ko rin naman po kilala si BBM, na hindi ko naman siya malalapitan anytime na kailangan ko ng tulong. Ako po ay para lamang po sa katotohanan at sa kabutihan. Ano po? Matakot po tayo sa Diyos. Itakwil po natin ang kasamaan. Doon po tayo sa kabutihan. Okay? And like I always say, believe in yourself, believe in God, and share love. See you in my next vlog. Thank you.